aba. You never fail to amaze me by proving the definition of these two. Yung walang laman to kakarampot, katiting na mahina ang kukote at saksakan pa ng dumi ang bibig. You are one shallow girl. At murahin mo man ako mula ulo hanggang paa. Pintasan mo man ang buo kong pagkatao. Sabi mo nga, di ba, na mataba ako at albinong balyena na mukhang baboy. Pero alam mo ba, madam, ha? Na mas malaki pa yung braso mo sa akin, ha? At kahit anong sabihin mo, sabi nila, mas maganda pa rin ako at hamak na may utak sa'yo. Kawawang nila lang. Let me make this clear, madam, ha? Kahit kailan, never akong naging desperate for followers or views. I just love what I'm doing. I love spilling my thoughts out and sharing my opinions to others. Actually, I never expected to have this huge followers already. And I would like to take this opportunity to thank all of you for your continuous support. One more thing. I never pretended to be a Muslim. Kaya nga sinabi ko from the very beginning na I am still a Christian. I am wearing a veil because I am here in a Muslim country and to show respect to my husband. Muslims are following me not because of this piece of cloth on my head. And Christians are following me either not just because of my religion too. You know, madam, people are following me because they love or hate what I'm talking about. Sometimes I am funny too. But most of the time, I'm sharing awareness and imparting knowledge to these people who watch me. And I think that's the main reasons why they're following me. At saka shoutout dun sa mga bashers ko dyan, na mga nagsasabi nagparito kaya ako. Diyos ko Lord. Nasa vlog ko yan, mga madam sir. Okay? So, kung inaakala nyo tinago ko yan, kawawa naman kayo. Wala kayong alam. Bobo kasi kayo. Di ba? Bobo kayo. Kung mga pagsalita kayo sa mga retokada, Diyos ko, yung mga magaganda nga, nagpaparetoke pa, maganda ng ilong, nagpapagawa pa ng ilong, di ba? Maganda ng mukha, nagpapagawa pa ng kung ano-ano sa mukha nila, di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi may pera. May pera kami, may pera sila. Kayo, hanggang hanas na lang kayo kasi wala kayong pera. Ngayon, kung naiinggit kayo, maghanap buhay kayo para magkaroon kayo ng pera, para mayroon din kayo ipagawa sa mga mukha nyo. Kesa yung bash kayo ng bash ng mga nagparetoke, yung pala, naiinggit lang kayo sa amin. Going back to you, madam, ha? And by the way, we don't really care kung maging affected ka or hindi sa paglabas ng kinalimutan mong ganda. We just wanted to remind you na masyado ko na naging mapanghamak sa kapwa mo. Personally, hindi ako galit or I have nothing against sa mga tao nagparetoke. Because that's their life and that's their right. Sino ba naman ang ayaw mag-glow up, di ba? Nag-react yung mga tao sa'yo not because you've gone under the knife. Kahit ano pang pina-overhaul mo dyan sa mukha mo or sa katawan mo, we don't really give a shit about it. Hindi ka rin kainggit-inggit kung yan ang akala mo. Pinagmamalaki mo yung ilong mo na may kwelyo. Na may kwelyo daw, sabi ng isang commentor, ha? May nabasa pa ako na pwede ka daw maging mascot ng Chicago Bulls. Madam, since marami kang pera, ha, ipareconstruct mo yan. Isabay mo na yung ugali mo para it's a new you talaga. Anyway, for your information lang, ha, maraming tumawa at nagalit sa'yo, hindi dahil nagparitoke ka. Uy, grabe ka makabobo, uy, pero ikaw tong numero 1. Madam, pinagtawanan ka at nagalit sila sa'yo kasi pangit ka rin pala. Tapos sobra ka makapintas. Yung descriptions at mga sinabi mo kay Kuya Bagger na pangit na yung ugali at sobrang pangit pa ng mukha, ay ikaw pala yun, madam. You're perfectly describing yourself. Asa na ba si Kuya Bagger? Kuya Bagger! Kuya Bagger! Kung mapapanood mo to ngayon, ha, kontakin mo ako please. At tutulungan kitang mag-file ng kaso dito kay Madam Hampas Lupa. Nako, madam, pag ikaw nagkakaso ka, hindi ka na makakatungtong sa Amerika kahit afam pa yung maging asawa mo. Sa fiancé visa pa lang, madedenay ka na. Sigurado ako dun. Kaya, huwag ka masyadong mayabang, madam, kasi pag lumagapak ka,
iiyak ka talaga. Magka-cry ka, Madam Cry Nalzaro. Ay mga guys, o nga pala, kung sino ang nakakaalam ng tunay na pangalan nitong si Madam, ay ibigay nyo sa akin for future reference lang naman. Eto pa, I don't give a damn kung sino man yung kinakasama mo. Because that information didn't came from me. Baka naman isa sa mga kamag-anak mo or mga kakilala mo nagsabi sa akin nun. Pakit ko sa afam mo. Ako pa ang tatakutin mo. Pero if you dare me, I will mention his full name in my next vlog. Text nyo nga sa akin yung pangalan ng afam nitong si Hampas Lupa at may special message ako sa kanya. Tapos itatag ko sa US Embassy, Manila. Kaya sa lahat ng mga bashers, at mga vloggers na mga haters ko, feel free! Tag me unlimited! Bash me! Hate me! Bato nyo na lahat ng mga pangit na salita sa akin. I don't give a fuck. Okay? Wala akong pakialam sa inyo. Whoos! Meron ka pang nalalaman na I don't give a fuck sa mga bashers mo. Pero pinag-report mo yung mga nag-share at nag-react ng negative sa video mo with Kuya Bagger. Pa-chill-chill ka pa, patawa-tawa ka pa kunwari, pero deep inside, sakit yan. Madam, ikaw ang magpakatotoo sa sarili mo. Kasi super hypocrite ka. Ay, nako. Ikaw yung retokadang na-encounter ko na sobrang pintasera. Yung insecurities mo, grabe, to the highest level. And you really have that thick face and foul mouth to drag people down just because iba na yung itsura mo ngayon kesa noon. The audacity. Pero madam, did you know what they call the halo effect? Yung kahit pangit yung isang tao, pero kung mabait siya, friendly, mapagkakatiwalaan, matalino, maunawain at maaasahan, ay gumaganda siya sa paningin ng mga taong nakapaligid sa kanya. O kung ikaw naman ay maganda nga, pero bastos ka naman, balahura, pintasera, bungangera, sinungaling, hampas lupa, kahit gaano kakaganda, pangit ka pa rin. Ikaw lang ang magiging gandang-ganda dyan sa sarili mo. Beauty is not about the face. Ito ay kung papaano mo dalhin at irepresenta yung sarili mo. Kung ano yung nasa puso mo. Yung attitude mo towards people. Kung ano yung words na lumalabas sa bibig mo every time you open your mouth. That is where real beauty is.